Pisces, kumusta po kayo guys? Okay, so Pisces, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading, and kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So tignan natin Pisces, ano ba ang inyong gabay ngayong taong 2024? Gabay sa'yo ngayong 2024. So tignan natin yung first quarter mo. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sa first quarter po ni Pisces. Okay, so first quarter mo, Pisces, meron tayong Toad. Okay. Second quarter, meron tayong Cauldron. Third quarter, meron tayong 3. Fourth quarter, meron tayong Praying Mantis. Okay. First quarter spirit guide. So, meron po tayong reunion. O kami celebration kayo sa first quarter ng taong 2024. Pisces. So, second quarter, meron tayong freedom. Fourth quarter, meron tayong message of peace. Third quarter, fourth quarter, spirit guide. Meron tayong reproach. Okay. So guys, malinaw yung sinasabi ng card. Maaring maraming tao kang makakasalamuha sa first quarter pa lang ng taong 2024, no? So mukhang magiging mas masaya ka dito, Pisces, kasi marami kang taong makakasama, makakasalamuha, may family reunion, or maaring merong magaganap dito, celebration, pwedeng birthday, binyag, kasal, or gatherings. Kung anong gatherings to guys. Okay, so ayan. Di ba yung mga palaka, maingay sila pagka tag-ulan? So I think parang minsan lang siya mangyari. And parang magiging emotional talaga kayo kasi parang minsan lang to mangyari. Okay, siguro may pamilya kayo na uuwi galing abroad or galing sa malayo. So parang magiging emotional to Pisces. Emotional para sa'yo kasi parang bihira nga lang mangyari yon. Okay, so tignan natin. Kaganapan sa iyo ngayong first quarter, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pisces. Meron tayong Six of Wands. Meron tayong Ten of Cups. Meron tayong The Chariot. So guys, 'di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, may celebration, no? So ayan nga lumalabas. Victory, celebration, success. So I think meron kang isa sa mga pangarap mo ang magtagumpay, or isa sa mga pangarap mo ang pwedeng mangyari, maganap. So, lalo na guys sa usaping pamilya. Napakabilis guys ng ano na to. Ang bilis lang guys ng pangyayari. So, parang lulubos-lubusin mo na. May nakikita ko dito guys, success din pagdating sa yung career. So, hayan, mas makukuha mo yung kaligayahan and stability para sa family mo. Ang kailangan mo lang talaga dito, Pisces, straightforward lang. Kasi magulo ka minsan mag-isip, pabago-bago ka ng isip, kumbaga, ang daming blessing na dumarating, opportunity, pero nandun ka pa rin sa point na nagdadalawang isip or nag-aalangan ka pa rin. Okay? So, tingnan natin guys, ano tong mga nag-aalangan na to. So, I think, pagdating to guys sa inyong career, siguro ayaw mo na ng malayo sa family mo.
So, parang magde-decide ka dito, Cancer, baka Cancer yung person mo, Pisces, no? Para magde-decide ka dito, Pisces, na parang gusto mo na lang magtrabaho malapit sa kanila. So, may nakita akong magko-cross country. Siguro galing sila abroad, baka kukunin ka na nila. May mga magpapalit ng career. Okay, so napakaganda guys. Celebration kasama yung family. Parang minsan nga lang siya mangyari. Nga lang parang mabilisan lang din yung pangyayari. Okay, so guys, ito naman sa second quarter mo is Cauldron and Freedom. So magkakaroon ka ng free will or magiging malaya ka talaga dito. Gagawin mo yung mga bagay na gusto mo dito. Okay, mga bagay na parang hindi mo naman din nagagawa noon. So, I think meron kang sapat na pinansyal para gawin yung mga bagay na gusto mo ngayong second quarter. Okay? So, freedom. Siguro guys, matagal kayong nabilang ko sa isang sitwasyon. So, tingnan natin guys, ano tong freedom. Sa second quarter mo kasi ang pinapakita sa akin dito guys, meron kang gagawin dito na parang gusto mo nang mag-unwind, gusto mo nang mag-relax sa malayo. Okay? So, tignan natin. Parang magkakaroon ka ng travel dito. Parang meron ka ring i-cleanse. Parang nafe-feel mo na parang ang daming negative energy na nababalot sa'yo. So, tignan natin. Second quarter, meron tayong 9 of Wands. Okay. So, iba sa inyo guys, I think may mga broken family rito, no? Pisces. Nakaka-feel ka na para bang na-insecure ka sa ibang tao. Parang nagigilty ka lang na parang ikaw mismo hindi mo nakuha yung ganon. Parang never mo na-experience yung buong pamilya. Or pwedeng ikaw ay broken family. Ngayon, Pisces, parang naiinggit ka sa iba na sila buo yung family nila. Tapos ikaw, broken family na wala yung nanay mo or tatay mo. Pwede may kanya-kanya na rin pamilya. So, ang nakikita ko naman sa inyo dito guys, parang blessed ka pa rin, lalo na sa mga lumaki sa lolo't lola dito guys. Ayan, pwedeng ibabalik mo sa kanila yung pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay sa inyo Pisces. Kasi mari ito yung hindi mo na-experience. Or baka kasi guys, matanda na yung parents mo. Ten of Pentacles kung makikita mo dito. Ayan, siguro meron kang isang lugar na pupuntahan, parang gusto mo lang ulit ma-experience yung dati, kung ano ka dati nung bata ka. Okay? Ayan, no, nagpapamigay ka ng dito, ng pentacles. So, nakikita nila na parang ang layo mo na sa dati, pero kung sa tingin mo matured ka na Pisces, ang tingin pa rin nila sa inyo guys, parang yung kagaya pa rin ng dati, musmos, bata, okay? And nakikita nila dito sa'yo na mapagbigay ka at may sapat kang pera. Ang tingin sa'yo, mapera ka, pero hindi nila alam, wala ka naman talagang matatawag na stability para sa sarili mo. Hindi mo siya matatawag na blessed kasi maaring may conflict na nangyayari sa'yo. Though ito ang tingin sa'yo ng mga tao. Parang hindi ka totally maging malaya. Parang totally hindi mo kayang maging malaya sa sarili mo. Okay? So, tignan natin guys ngayong third quarter. Maganda naman yung nakikita ko sa second quarter mo guys na bago tayo mag-proceed sa third quarter kasi maayos ang daloy ng pera mo. Yun nga lang parang feeling mo nakabilanggo ka. Okay, bilanggo ka, sabihin na nating may sapat na pera pero hindi mo siya ina-absorb na galing talaga sa'yo. Okay? Tignan natin sa third quarter mo. Third quarter mo, kung makita mo, message of peace. Ito kasi freedom eh. Parang hindi mo kayang maging malaya. Parang habang buhay ka na lang nakabilanggo. Siguro kasi marami kang inaalagaan din. So, sa third quarter mo naman, kung makita mo guys, nandito yung 3. Kung feeling mo parang huli na ang lahat sa'yo, parang hindi na nagbubunga yung mga bagay na pinaghihirapan mo, mali. Kasi ito guys, kung makita mo, di ba tuwing season lang naman, namumunga ang puno. Tuwing season lang nila. So, I think, eto yung panahon mo. Ngayong third quarter, ito yung panahon mo para magkaroon ng tagsibol para sa'yo. Parang ito yung magandang panahon or araw para sa'yo na magsibol ka pa. Kumbaga, mag-uusbong ka pa.
Kumbaga parang magkakaroon ka pa ng maraming opportunity and sobrang magiging masaya ka dito, no? Lalo na sa mga desisyon na gagawin mo sa sarili mo. Um, Kasi mas pinili mo na yung sarili mo dito. Okay? So, tingnan natin guys, third quarter mo. Meron tayong King of Swords, third quarter. Meron tayong Seven of Swords. Meron tayong The Sun. So guys, sa third quarter mo, may pinapakita sa akin dito na meron kang hinahayaan na mangyari. Okay? Meron kang hinahayaan na parang hindi na healthy sa'yo. Okay, alam mo yung feeling na marami ka namang kayang gawin, Pisces, pero wala kang ginagawa sa sarili mo kasi parang hinahayaan mo yung sarili mo na ma-stuck lang dun sa sitwasyon kung nasaan ka ngayon. Hinahayaan mo na manipulahin ka lang. Hinahayaan mo yung sarili mo na parang kinukonsinti mo rin sila na gawin sa'yo to. Ang nangyayari guys, walang nangyayari. Yun ang nangyayari. Walang nangyayari. Though maraming blessing na paparating sa iyo, pero kung makikita mo, ayun no, pinagnanakawan ka harap-harapan. Pagsasabihan mo lang pero hahayaan mo. Matalino ka naman tao pero hinahayaan mo to. Okay, magnanakaw kasi tong Seven of Swords. Nauutakan ka rito, Pisces. Pero wala ka kasing ginagawa dito, Pisces eh. Okay? May nakikita akong joy, success, celebration, and positivity na maaaring paparating sa'yo pero hinahayaan mo yung sarili mo na dito ka lang kasi pinamukha mo na rin sa sarili mo na hanggang dito nga lang talaga ako. Pero may success sa'yo eh. Hindi mo tinatanggap to sa sarili mo. Okay? Sige, tignan natin ha. Yan yung third quarter mo. So, focus lang kayo guys sa positive. Medyo matigas ang ulo ng Pisces sa third quarter guys. Fourth quarter, tignan natin. Fourth quarter. Nine of Pentacles. Wow, may relocation, Pisces. Okay, ang nakikita ko dito guys, magpapaka-hardworking ka. Kumbaga, mapipilitan ka talagang magtrabaho, mapipilitan ka talaga na isugal yung bagay na hindi mo naman kaya pa. Kumbaga, ito na yung time mo para magbanat ng buto, maghanap buhay. Do ginagawa naman talaga ng mga Pisces. Pero kung makita mo, natatakot ka kasi lumabas sa comfort zone mo. Marami pang pwedeng mangyari sa'yo. Ini-stuck mo yung sarili mo, niloloko mo yung sarili mo na hanggang dito ka lang. The moon. Nasa sarili mo lang yan. Kumbaga, nasa isip mo lang lahat yung doubt mo. Okay, kaya mo namang umalis dito. Ayan, I think kaya hindi mo kayang gawin to kasi may trauma ka. Okay, hindi mo pa guys totally kayang ialis or i-release sa sarili mo. Kumbaga lalo mo pang ina-absorb dahil sa conflict ng ibang tao na para bang nailalagay mo yung sitwasyon doon. Ina-absorb mo din yung problema ng ibang tao at parang nakukumpara mo sa sitwasyon mo. Okay, so grabe yung trauma ng mga Pisces. So, parang kailangan mo siyang alisan. May nakikita ko dito guys, property or pwedeng mag-change ka ng career. So, napakaganda nito guys. Kung ikaw ay aalis, eto guys ay magiging maganda para sa'yo. Pero labag pa sa kalooban mo eh. Maganda to opportunity sa'yo. Hindi mo lang kayang tanggapin. Siguro dahil meron kang maiiwan or pwedeng nasanay ka sa lugar na yun guys. Okay? So, yun lang guys. Mari yung attachment yung magiging kalaban mo. Merong mga bagay na hindi ka kayang iwan to sa lugar kasi nasanay ka na. Okay, so tingnan natin guys ang inyong advice, Pisces. Okay, advice po ni Pisces. So, meron po tayong free will. Meron tayong trust the gut feelings. 'Di ba? Magkakaroon ka dito ng free will. Parang sinasabi, lumabas ka dun sa comfort zone mo kasi may iba pang mundo diyan.
Trust your gut feelings. 'Di ba? Magtiwala ka sa sarili mo kung may takot ka dahil sa trauma mo, ma-overcome mo 'yan. Kailangan mo lang tulungan yung sarili mo, okay? So, celebrate life. Puro celebration guys. So, I think swerte talaga ang mga Pisces ngayong taong 2024. May mga bagay ka lang talagang hindi kayang i-release sa sarili mo. So, alam mo yun, parang in-stuck mo yung sarili mo sa trauma. Though maganda naman yung nakikita kong magiging outcome nito guys. Okay? Kung ikaw ay hahayaan mo yung sarili mo na mag-grow sa ibang lugar, sa ibang bagay. So, Pisces, ito lang naman pong inyong reading ngayong taong 2024. Sana po ay nagustuhan nyo. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you.